Siguro nga tama siya. Lahat ng bagay ay may dahilan. May dahilan din kung bakit naging ganun na nangyari sa amin ni Daniel. Siguro isang pangyayari sa buhay na kailangan mong harapin at hindi mo kakayaning maiwasan. Kapag nakatadhana ang lahat mangyayari talaga. Napangiti ako habang hinahaplos ang tiyan ko. Kabuanan ko na. 1 linggo na lang ang hinihintay namin at makikita ko ng baby ko. Anak. Pa, nandito po ako. Kanina ka pa hinahanap ng driver mo. Umuwi ka na daw. Napangiti ako. Lumapit si Dad sa akin at inaalalayan akong tumayo. Hatid na kita. Itong apo kong hilig sa gala. Kahit malapit ng kabuanan ng mami niya at hirap ng humakbang, pumupunta pa rin dito. Nakaakbay naman ako kay Papa. 5 months na ang baby ni ate. Nang makita kong bagong silang nilang baby, ay parang gusto ko na ring manganak. Ang sarap pisilin ng mukha niya at ang cute. Tapos yung mukha niya mapula-pula pa. Ang gwapo ng baby boy nila. Tapos nung dahan-dahan itong binukas ang mata, nakuha niya rin ang mata ng ate ko. Pinaghalong si Ate Lisa at Kuya Arman ng mukha ng baby nila. Pero si Dad, inaako na kamukha niyang apo niya. Umiling na lang kami ni Ate Lisa. Hindi na lang kami nagsasalita pa. Huminto kami sa isang mansyon. Napangiti ako nang maalala ko kung gaano ako kamangha nung una ako nakapunta dito. At lalo na kapag nasa loob. Dahan-dahan akong humakbang papasok sa loob. Agad na tumayong isang lalaking puno ng pag-aalala ang muka. Babe, hindi ka na naman nagpaalam sa akin. Saad niya, sabay lapit sa akin. Hinalikan niya ang gilid ng noo ko at ang isang kamay niya ay nasa tiyan ko, humahaplos. At ang isang kamay naman niya ay sumusuporta sa bewang ko. Napatawa ko nang lumabas si Nanay Sally at si Mami galing kusina at may dala pang sandok ang dalawa. Hihimatayin ata ako dito sa anak ko. Nagising pa ako sa tawag niya tapos sasabihin niyang nawawala ka. Diyos ko! Saan ka ba kasi nagpupunta, anak? Pasensya na po, binisita ko lang po si Papa. Magpaalam ka sa susunod, Bianca, ha? Hala, kumain na kayo. Saad ni Nanay Sally bago umalis. Mabuti pa. Let's go, dear. Nahihirapan si Bianca na yumuko para kunin ang mga dahong nasa pangalan niya. Inayos kong lagay sa bulaklak habang si Daniel naman ay nagsindi ng kandila. Ilang buwan na ang nakalipas pero sariwa pa rin na nangyari, lalo sa taong nagmamahal sa kanya. Mahirap tanggapin pero wala ka namang magagawa kundi tanggapin yon. Masaya akong hindi ka na nahihirapan. At least dyan wala na ang sakit. Kaya nagpapasalamat ako kasi nakilala kong tulad mo. May isang tulad mo na minahal ako. Kahit naging ganun ang relasyon natin. Thank you for making me realize kung anong nararamdaman ko, Jonas. Salamat sa pagdating sa buhay ko. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Hindi kita malilimutan. Kami, hindi ka namin makakalimutan. Biglang naalala kong tagpo ng araw ng huling pagkikita namin ni Jonas. Bianca! Nangihina akong lumapit sa kama ng binata at napaluhod sa gilid ng kama niya. Jonas! Ang pagod niyang mga matay nakatingin sa akin. Umangat ang kamay niya sa mukha ko at pinunasan ng luha ko. Lumibot ang tingin ko sa buong paligid. Nakatayo si Lolo Ray sa gilid ng kama at pilit na tinago ang namumula niyang mga mata. Habang si Nancy naman ay walang tigil sa pag-iyak. Naging close din ang dalawa at naging magkaibigan dahil sa akin. May mga makinang nasa loob ng kwarto ni Jonas. Puntahan mo siya. Alam kong mahal na mahal ka niya. Umiling ako at mahigpit na hinawakan ng kamay niya. Kitang-kita ko ang pagod sa mata ni Jonas. Ilang araw na akong pumupunta dito kasama si Nancy. Dahil sa sunod-sunod na panghihina ni Jonas. Hindi ko kayang hindi puntahan dahil nag-aalala din ako sa kalagayan ni Lolo Ray. Huwag mo na akong alalahanin pa. Ang gusto ko lang ay masaya ka sa piling niya. Ang hiling ko lang na alagaan kanyang mabuti at mahalin. Tumulo sa gilid ng mukha ni Jonas ang isang luha. Kumikirot ang puso ko sa bawat salitang lumalabas sa labi ng binata dahil alam ko at ramdam ko na sobra siyang nahihirapan. Oras na para isipin mo naman ang sarili mo, Bianca.
sabihin mo at ipaparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Puntahan mo na siya. Be happy, Bianca. Masaya akong nakikitang kitang masaya. Napatingin ako sa bintana ng kwarto ni Jonas. Sobrang lakas pa rin ng ulan. Sana ay umalis na si Daniel doon. Sinabi ko sa kanya kung anong nararamdaman ko pero nandito ako at iniwan ko siyang nakaluhod doon. Parang nasaktan ng puso ko muli nang ang pumasok sa akin ay isang larawan ni Daniel na humahagulgol na umiiyak kanina. Naging mabilis ang pangyayari kanina. Hindi ko alam kung anong una kong gagawin. Natataranta rin ako nang tumawag si Nancy at tungkol pa kay Jonas. Hindi na ako makapag-isip ng tama kaya iniwan ko siya doon. Nagmakaawa pa si Daniel na siyang piliin ko pero wala akong nagawa. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Natataranta na rin ako dahil sa umiiyak si Nancy sa cellphone. Ang sakit-sakit makitang nasa ganoong posisyon si Daniel. Ang sakit makitang umiiyak at nasasaktan ng lalaking mahal mo. Pero anong ginawa ko? Mas lalong sinasaktan ko siya dahil sa pag-iwan ko sa kanya. Hindi ibig sabihin nun na hindi ko siya mahal. Ang hirap lang talaga. Hindi ko alam kung anong una kong gagawin. Hindi na ako makapag-isip. Bumaling ako kay Jonas na may ngiti sa labi. Kahit sobrang pagod na pagod siya. Go to him. Humahagulgol na si Lolo Ray sa unti-unting pagpikit ni Jonas sa mata niya. Hindi ako makahinga. Parang tumigil ang mundo at bigla akong nabingi dahil sa dahan-dahan ng binitiwan ni Jonas ang kamay ko. Humahagulgol na ako at nangihinang umupo sa papag. Apo! Ramdam ko ang paglapit ni Nancy sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. Pareho kaming umiiyak sa balikat ng isa't isa. Hindi ko alam na magiging ganito siya magpaalam sa akin. Ang kasayahan ko pa rin ang iniisip niya. Mas lalo akong naiiyak na mag-flashback sa akin ang lahat. Ang boses ni Jonas, tawa at unang pagkikita namin. Ang lahat ng mga pinagsamahan namin bilang magkasintahan. Hanggang sa bigla na lang siyang naglaho at iniwan ako. Kami. Kahit nangihina ako, tumayo ako at bumaling ako sa huling pagkakataon kay Jonas. Gagawin kong sinasabi niya, Nancy. Bes, malakas pa ang ulan. Tiningnan ko si Lolo Ray at malungkot itong ngumiti sa akin at tumango. Napikit ako at nag-echo sa akin ng boses ni Jonas. Go to him. Walang alinlangan akong lumabas sa kwarto niya at lumabas sa mansyon. Bianca! Napatigil ako nang lumapit si Nancy at binigay sa akin ng susi ng kotse niya. Gamitin mo muna ang kotse ko. Puntahan mo siya. Dito muna ako para tulungan si Lolo Ray. Mag-ingat ka sa biyahe, Bes. I hugged my best friend before I enter her car and start the engine. Huminto ang kotse sa lugar na dinala ko ni Daniel. Nangihina akong humakbang at lumapit sa lugar. Parang nasugatan ng puso ko sa nakita. I cover my mouth and I silently crying. Nandito pa rin si Daniel. Kahit nanginginig na siyang nakaluhod na nakayuko habang hawak ang singsing. Basang-basa na ang damit ko't nangihina pero pinilit kong lumapit sa binata. Umangat siya ng tingin sa akin. Kahit nanginginig ang mga labi niya at nakayanan pa rin ngumiti sa akin. You're here. Dahan-dahan akong tumango sa kanya at lumuhod para pumantay sa binata. Ikinulong ko ang mukha ni Daniel gamit ang kamay ko at nilapit ang mukha ko sa kanya. Buong puso ko siyang hinalikan at yumakap ang kamay ko sa leeg niya. Pareho kami naghahabol ng hininga sa pagbitaw ko sa halik niya. He kissed the top of my nose and I smiled. Nagsalubong ang mga mata namin at parehong may ngiti sa labi. Pareho kaming napaangat ng tingin sa langit nang tumigil ang ulan. Nilahad ko ang kanyang kamay. Namuo ang luha ko tumango sa kanya. Yes, Daniel. Yes, I will marry you. Pero ilalabas ko muna ang baby natin. Then, ako na mismo magdadala sa'yo sa simbahan. Mahal na mahal kita, Daniel. I love you. Isang malaking ngiti at nilagay niya ang singsing sa daliri ko. Umiiyak na tumingin siya sa akin. I love you, Bianca. My soon-to-be, Mrs. Diaz. Thank you for coming into my life. I'm glad to meet you that night. At hindi ako nagsisisig na kilala kita. Thank you ng gabing yun dahil yun ang naging simula ng minahal kita.
Bumalik naman si Bianca sa realidad nang may mainit na humaplos sa tiyan niya. I love you, babe. He said and kissed my right cheek. I love you too, Daniel. Bumaba ang tingin ko sa kamay ko. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na may singsing na sa kamay ko. At totoong fiancé ko na siya. Hindi dahil sa arranged marriage, hindi dahil sa 6 na buwan, kundi dahil mahal namin ang isa't isa. Pagdating namin sa mansyon ay may mga pulis at taong nasa loob ng mansyon at nagkakagulo. Pagkapasok namin ay lahat sila'y lumapit at sabay-sabay na silang nagtanong sa amin ni Daniel. Nagtawanan lang kami noon, pero biglang naging seryoso dahil umiiyak si Mami. Kaya agad din nilapitan ni Daniel ang mami niya. At niyakap naman ako ni Papa na puno ang mga mata niya sa pag-aalala. Naging maayos naman ang gabing yon. Pero pagka umagay sunod-sunod ang tanong nila sa amin. Wala akong nagawa kundi ikwentong nangyari. At sa pag-alis ko nung nag-propose si Daniel sa akin, nakwento ko rin ang tungkol kay Jonas. Nang pauwi na kami at kinikwento ko ang lahat, medyo nagsiselos lang daw si Daniel. At naiintindihan niya. Pero sana daw sinabi ko sa kanyang lahat. Maiintindihan naman niya. Pero wala na siyang magagawa dahil tapos na. Daniel? Yes, babe. Sagot niya sabay halik sa balikat ko. Huwag kang magugulat ha. Sunod-sunod ang aking paghinga. Lagi mo naman akong ginugulat eh. So what is it? Manganganak na ako. What? Lumuwag ang paghawak ni Daniel sa aking bewang. Agad akong humarap sa kanya. Daniel, huwag kang mahihimatay. Kailangan mo pa akong dalhin sa ospital. Nanay Sally, Mami, ang sakit. Mami, naiiyak na ako dito pero itong si Daniel parang tulala pa din. Hindi pa rin gumalaw sa kinatatayuan niya. Daniel, ano ba? Manganganak na ako. Hindi ko to ilalabas kung hindi ka tumayo dyan. Mabilis na tumayo si Daniel at natatarantang lumakad na sumunod sa akin. Yes. Babe, honey, ikaw ang mag-drive. Daniel, tabihan mo si Bianca. Nay, sumunod na lang po kayo. Huwag niyo pong kalimutan ang gamit ni baby. Una na po kami. Mag-ingat kayo mga anak. Daniel, ang sakit. Hindi ka na talaga makakaisa sa akin. Babe naman. Reklamo niya habang papasok sa delivery room. I'm sorry, babe. Hinahalik-halikan ni Daniel ang kamay ko ng paulit-ulit, habang ako hindi na maipintang mukha ko dahil sa sakit. Sir, labas na po kayo. Daniel! I'm sorry, babe. I love you. Hinalikan muna ako ni Daniel sa noo kahit pawisan na ako. Labas na po kayo, sir. Saad ng isang nurse na babae. Nag-aalangan na umalis si Daniel sa pwesto niya. Tumango ako at napangiti kahit sobrang sakit na. Hinigpitan ni Daniel ang hawak sa kamay ko bago umalis sa delivery room. Nagsimula na akong sumigaw sa sobrang sakit at para bang nagmamadaling lumabas ang baby ko sa tiyan. Natataranta at pabalik-balik sa paglalakad si Daniel. Nanlamig ang mga kamay niya dahil sa kaba at excitement. Humugod siya ng malalim na hininga para pakalmahin ang sarili. Pero wala pa ring epekto. Kahit kailan hindi pa ako kinabahan ng ganito. Ngayon lang. Daniel, umupo ka nga. Napahinto ako tumabi kay Mami. Pero hindi ako mapakali sa pagkakaupo. Ilang minuto na rin kaming nasa labas. Naghihintay na may lumabas ng kwarto. Uminom muna ako ng tubig at nilagay sa tabi ko. At mabilis ang naging pagtayo ko nang bumukas ang pinto ng delivery room. Nasaan po ang gamit ng baby? Ito po. Agad na lumapit si Nanay Sally para ibigay ang bag. May pangbabae at panglalaki po to? Ha? Anong ibig sabihin mo, miss? Agad na lumapit si Mami dito pagkatapos na magtanong sa nurse. Parang tumigil ang paghinga ko at para bang wala nang pumasok sa isip ko. Kambal po kasi ma'am, babae at lalaki. Parang nabingi ako at nararamdaman ko na lang ang pagbagsak ko at pagdilim ng paningin ko. I slowly opened my eyes and I roamed the whole room. Mommy, bulong kong tawag sa kanya. Dear, thanks God. Agad lumapit si Mommy at inalalayan akong sumandal sa kama. Ang baby, Mommy. Nangihina ang buo kong katawan. Ang naaalala ko na lang ang iyak ng anak ko sa tiyan ko. Kambal sila. Oh God. Kambal sila, Mommy. Bigla akong sigaw.
Yes, dear. Kaya pala sobrang laki ng tiyan mo sa normal na tiyan ng iba. Kambal pala. Bakit kasi hindi kayo nagpa-ultrasound? Hinimatay tuloy si Daniel sa gulat. Po? Huwag ka nang magulat, dear. Namana sa ama eh. Nagtataka lang ako, wala naman sa lahi namin ng may kambal. Sa inyo meron siguro. Pilit ko namang inaalala. Wala po ata. Hindi ako sure pero wala naman akong kilala sa relative namin na may anak na kambal. Tumuon ng pansin ko sa pagbukas ng pinto at pumasok si Papa at Daddy. Dala-dala ang dalawang anak ko. Habang nakasunod naman si Daniel sa kanila na namumula ang ilong at pisngi nito. Agad akong napangiti at nilagay ni Papa ang baby ko sa tabi. Ang may pink na suot ay kay Daddy naman ang kulay blue ang suot na lampin. My baby girl. Marahan kong hinaplos ang mukha niya. Ang cute. Ang ganda ng anak ko. Pula-pula ang magkabilang pisngi nito at pula nitong maliit na labing katulad kay Daniel. Tinabi ni Daddy ang baby boy ko. Oh my God. Kamukha ni Daniel. Namana lang ata sa akin ng baby boy ko ang shape ng kilay ko, pero overall kay Daniel lahat. Ang unfair ha? Ako ang nagdala at naglabas pero si Daniel ang kamukha. Pero masaya ako dahil ngayon nandito na ang mga anak ko. Umingay ang buong kwarto sa pagdating ni Daddy Rafael. Hindi nakarating sina Ate Lisa at naiintindihan ko yon. Dadalaw na lang daw sila kapag nakauwi na kami sa hospital. Sumenyas ako para lumapit si Daniel. Tingnan mo. Kamukhang kamukha mo sila. Lalo na tong si baby boy. Umiling ito at takot na tumingin sa akin. Baka mahulog siya. At sobrang liit nila. Natatakot ako. Hinawakan ko ang kamay niya at ngumiti. Binigay ko sa kanya si baby boy, kaya kinarga niya. Nilagay ko ito ng maayos sa bisig niya. At ako naman ang kumarga sa baby girl namin. Tiningnan ko si Daniel. And he slowly smiled habang hindi mawala ang tingin sa anak namin. We named our baby girl Beatrice. And to our baby boy, Brent. Welcome to our world, Arbea and Brent. We love you. And I love you, Bianca. Thank you for giving me this much happiness. For coming to my life, our life. Pinunasan kong luha sa mukha niya. I love you too, Daniel. Thank you din sa pagdating sa buhay ko. Nagbago na ang lahat sa akin. At nagkakulay ang buhay ko. Makalipas ang ilang buwan ay isang engrandeng kasalang naganap sa pagitan ni Bianca at Daniel. Napakasaya ni Daniel dahil sa wakas ay kanya na ng buong buo ang pinakamamahal niyang babae. Ang asawa na nagbigay kulay at nagpasaya sa kanya, lalo na nang dumating sa buhay nila ang kambal nilang anak na sina Beatrice at Brent. At pinapangako niya na mamahalin at gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Hindi rin naman matawaran ang kasiyahan ni Bianca. Dahil sa dami ng pinagdaanan nila ni Daniel, ay sila pa din na nagkatuluyan hanggang sa huli. At para sa kanya, ibibigay niya ang best niya para maging mabuting ina sa kambal at asawa. Babawi siya sa lahat ng pagkukulang sa asawa niya. Alam nilang madami pang pagsubok ang pagdaraanan nilang mag-asawa, pero naniniwala sila na malalagpasan nila yon. At dahil tapat at wagas ang pagmamahalan nila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat!